So tuloy na tayo mga kababayan. So, okay, mainit pa rin, syempre, mainit pa rin sa Pilipinas. Marcos Jr. ang mastermind. Boying, matitegi na ba? De Lima sa SOJ, sa Secretary of Justice. O kaya yan ang mga pag-uusapan natin ngayong araw. So, unahin natin kung bakit sabi natin si Marcos Jr. ang mastermind. Well, siya naman talagang mastermind sa lahat ng mga nangyayari na kahirapan sa inyo. Okay? But gusto kong tumbukin itong issue ngayon na 10 million pesos na bounty, okay, na reward, actually, reward para kay Pastor Quiboloy. Okay, at dun sa mga kasamang na nasasangkot sa kaso na kung saan binuhay ni Marcos Jr. yung mga kaso na yun. At yun ay supposedly sasagutin ni Pastor sa korte. Pero sabi nga natin, mga kababayan, dahil ang jutang Ginemes na Marcos na bangag at ang kanyang asawa ay mga ungrateful, sabi ko nga, nilagpasan nila ang demonyo sa impyerno, walang gagawin kundi ang manggipit ng tao kahit na ito'y mga taong ay tumulong sa kanila. Kasi ngayon, mga palangga, pinag-uusapan at binibida-bidahan ni Marcos Jr. at ni Remulla, ni DILG Secretary Abaloslos, na kung saan, di ba, nagkaroon, nag-raid noong June 10. Okay? Na mayroong mga nasaktan, simultaneous yung kanilang raid, sabay-sabay sa 5 properties ni Pastor Quiboloy, na without search warrant. So actually, dun pa lang, sila na yung lumabag sa batas na nag-search sila ng walang search warrant. Okay? So mga kababayan, unahin muna natin yung statement ni Kuting bago ang ni Bangag. Yung dami kasi pangalan ng ginayupak na yung jutang Ginemes ni Nero. Ginayupak na yung kasi liit ng botiki yung itlog. Kuting! Adictos Benedictos. Okay. Okay, ito ang statement niya dun sa kanyang ambush interview. Kasi, parang bakit ba natin kina-question tayo mga mamamayan ang talagang pagtugis kay Pastor Quiboloy na parang siya ay convicted na. Hindi pa po convicted si Pastor Quiboloy. Okay? Yung pastor nagsasabi na kasuhan siya at sasagutin niya. Hindi yung trial by publicity dyan sa Congress, sa Congress, sa Senate, mga kababayan, at gagamitin ng mga jutang Ginemes na mga politiko ang kanilang kapangyarihan para pahiyain ang isang tao, ang isang resource person, katulad na lamang na ginawa kay Doc Lorraine Badoy, kay Eric, di ba? Remember that? Nakinuntem sila. Katulad ng ginawa kay Agent Morales. So, wala namang saysay actually ang mga hearing sa Senado, sa lahat, lower and upper house. Kasi itong mismong nagko-conduct ng hearing ay mga taga-impyerno. Sa impyerno nakatira yung mga yan. Lahat yan. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Marcos Jr., bakit daw natin kina-question ni Pastor Quiboloy o ni natin o yung mga taga-KOJC, sabi niya, he can question, okay? Kasi kinu-question natin yung 10 million pesos na reward doon sa makakapagturo kay Pastor Quiboloy. At ang sinasabi ni Marcos Jr. dito, he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. Okay? I question his motives. Let me question his motives. Referring to Pastor. Bakit lagi kami kino-question? Bakit hindi ka namin ka-question yung hinayupak ka? Kayo kumakamkam ng pera ng bayan. Nagta-travel ka, nagpupulburon pa, hindi ka namin ka-questionin? Hindi ka. Sabi pa niya, bakit lagi kami kino-question? Sinusunod lang namin ang batas. Pag-uusapan natin yan, yung kung anong batas ang sinusunod mong yawa ka. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Okay, number 1, sinunod mo ba
Jutang Jenimes Marcos Jr., Adictus Benedictus Yawa, Alpot Nakangkarot, lahat na. Nang inappoint mo si Michael Ma, na sinekreto nyo hanggang ngayon sa taong bayan na hindi kayo nag-release ng press release. Hindi nyo issue ng publiko, ni sa hinagap walang makita ang taong bayan at yung mga jutang ginimis na mga press, na mga bulag ng appointment ni Michael Ma. Hindi ba yan number 1 paglabag sa batas? Number 2, yung asawa mo, na dinig, pinakita na yan sa video, multimillion na ang viewers na dyan. Nung kinasabwat ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. at si Teddy Boy at ang DFA at ang mga DOJ at ang ang embassy sa Turkey para maniobrahin ang mga papeles para kidnapin ang mga musmos na mga bata at buwisitin o tamnan, i-fabricate ng crime si distressed mother. Putang buha ka ng ina mo, buha ka ng ina ka, ikaw Lisa at Marcos Jr. Hindi ba paglabag yan sa batas? Dahil salita na naglabag si Pastor Kibuloy ng batas, yun hindi pa napatunayan, akusasyon pa lang. Kayo, huling-huli sa video ng asawa mong hindot ay lumabag hindi lang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Diyos. Ano pang nilabag mo? Okay? Ano bang mga nilabag mong nilayupa ka? Yung smuggling na sinasabi mo, bilang na ang araw ng mga smuggler. Last zona mo yun. Bakit nasaan ang mga smuggler? Ayan si Michael Ma. Andyan si Rubio sa Bureau of Customs. Huwag na tayo lumayo. Ikaw ang mastermind. Ang brother-in-law mo na si Martin Araneta, dahil yan ang report ni Clarita Carlos na diligwak ninyo. Pero later on, hanggang ngayon pala, hindi pa rin nagsasalita si Clarita Carlos dahil nakalagay sa NICA report na ang putang inang pamilya nyo ang sangkot sa smuggling. Yan ang katotohanan. Kayo ang lumabag sa batas, mga jin. Wisit kayo? Ang mapagil kasi mga palaga. Ano bang nilabag? Kasi you talk about nilabag ni Pastor Kibuloy ang batas. Yung 1.8 kilograms, not kilograms, tons ng alitagtag na nahuli nyo kunwari itong si Aljon Michael Sarate na ito. Diba na well protected ninyo during the Spedea Leak Senate hearing. O, ano na nangyari doon? Diba ayaw nyo na? Bato, ano na? Jinggoy. Oh, nagbibinabay ka na naman dyan. Wisit kayo lahat. Tatama kayo ng dila ko ngayon. Marcos, hindi ba protektado nyo with complete gear? Itong si Aljon Michael na ito nung nasa hearing na parang ayaw nyo padapuan ng lamok, where in fact, siya ang driver ng nahuling 1.8 tons na pulburon na favorite mo. O hindi, less favorite mo pala yun. Then later, naging 1.4, naging 1.2, mga yawa mo. Now, sino ang nagbabali ng batas, bangag? Sino? May nalalaman ka pa na nilalabag ang batas? Isa sa dami-dami ng limabag nyo sa batas, kulang ang bitay sa inyong magpamilya. Kailangan kayong pigaan ng kalamansi. Dahan-dahan ang bawat hibla ng inyong mga laman. Kung may ganyang parusa, kung meron lang, kung ako ang magiging, for the heck, kung ako ang may kapangyarihan, yan ang unang executive order ko. Jutulin ang lahat ng jutulin sa inyo, lahat ng kawatan, lalo na ang pulboronic na katulad mong mastermind sa lahat na bangag ka. Ano talaga mga hayop na to? Okay, anyway. Kidnapping, Michael Ma, smuggling, ano pa? Bribery. Remember? Yung kajutahan na Senate hearing, kailan yon? Few months ago, na napatunayan doon. Si Senator Amy Marcos, Senator Amy, ano yung kajutahan ng kapatid mo? Lumabas ka na. Huwag mo nang budulin ang taong bayan.
we're giving you before the SONA. At after the SONA, makatitikman mo rin ang mga hagupit ng dila, hindi ko lang dila, ng mga mamamayan. Now, let's talk about bribery. Di ba doon sa Jutang Ginemes na Senate hearing, bangag? Doon ay may messages na nakarating sa akin na yung hayop mong tambaluslos na pinsan, okay? Na nilagpasan nyo nga, dapat kayo sa impyerno kayo mamuhay. Okay? Dahil doon kayo nababagay. Nag-bribe sa mga man. Binribe yung mga taong kaluluoy. Binigyan nyo lang mga 5 pesos lang siguro doon. Well, small amount. Okay? Kumuha kayo ng pondo from the government, from Congress, pinwersa nyo, papirmahin ang mga kawawang mga palangga sa Davao, particularly sa Jutang Ginemes Charter change na yan, dahil sa issue ninyo, gusto ninyo na manatili sa pwesto. Binribe nyo, binudol nyo, ginamit yung pera ng bayan, hindi ba yan paglang sa pastangan sa batas? Bribery, corruption, what else? Ang daming batas kang babanggain dyan, Marcos Jr. Now, ngayon, bakit ikaw nagdak dito sa kay Pastor Kibuloy? Kung matino kang presidente, ang tamang sagot doon, hahayaan ko na lang na ang mga namumuno dyan sa mga ahensya ng gobyerno na yan, DILG, PNP, o DOJ, ang magtatrabaho niyan. Kung ikaw ay may delikadesa at matino ka, kaso bangag ka. Dahil kung totoo, kung let's say kung matino ka, presidente ka eh. Hindi ka dapat nagdadadakdak na nagningiwi-ngiwi na yung bunganga mong inayupa ka sa pagpoprotekta dito sa iyong mga tao katulad ni Abalos na kayo din ay mastermind ng Pogo. Manahimik ka, bangag. Okay. Nandito lahat ang ebidensya sa libro ni Atty. Vic Rodriguez, dati mong executive secretary. Hindi magsisinungaling ang librong ito. Kaya sa paglabag, ay sorry, Atty. Vic, inampas ko. Sorry palangga. Okay? Okay? Nandito lahat ang kabalbalan mo, kuting, simula sa asawa mong paglabag sa batas na wala namang mandato na paglagay kay Altenco at kung sino-sino pang inayupak para magnakaw kayo sa kabanang bayan. The nerve, the bangag, nasasabihin yung, ano sabi mo, nilalabag ang batas. Okay, what else? Ano pa? Sa dami-dami, kidnapping, smuggling, tambaluslos bribery, the Okada bribery, remember? Nakakaso na sa Delaware na ipinangalan ikaw, Marcos Jr., na pinakialaman mo ang mga foreign investors, particularly sa Okada, pinakialaman mo ang kanilang negosyo dahil mismo si Lisa Tanas ay tumatanggap at ikaw ng pera galing sa kasino sa Okada. At meron akong picture dito na hindi ko lang pwede pa ipakita dahil baka patayin, gurgurin nyo yung tao o mga tao na nandoon sa Okada. Ay lang ito, nakakagigil mga palangga. Okay? Now, anong sabi mo? Remember mga kababayan? During that night na huli yung 1.8 tons, nagyabang ang mastermind na si Marcos Jr. na nobody died. Sabi niya, walang nasaktan. Doon sa alitagtag na nahuling pulburon. Paano wala masaktan? Eh kasabwat kayo, mga hayop kayo. My God. Okay? Ano ba nilagbatas mga palangga? Then, anong sabi nito ni ano? Ito, punta tayo, karugtong nito. Itong titambalos, ay ano, los. Okay. Ngayon, ang sabi ni Abalos, mga kababayan, ni Abalos los, na alpot din, okay, tignan natin. Alpotero, asan yun? Asan yung statement ng ngiwi? O, ngiwi Abalos. Anong iningiwi mo po? Magkaklase kayo ni Kuting sa pulburon, ano? Okay, sabi mo, Abalos, tinatakpan ang sistema ng pamahalaan, parang niyuyurakan.
Hayop na to, kayo pa ang may ganang magsabi na tinatakpan ng sistema ng pamahalaan at niyuyurakan. Kayo nagyurak lahat. At nasabi mo, magsusumite ng warrant, parang ikaw pa ang masama. Sino nagsabing kayo ang masama? Talagang na parang ikaw ang masama. Sobrang sama kayo. Hindi lang parang ikaw masama. Wala kayong kasing sama. Na mag-search warrant kayo, pupunta kayo sa KOJC, wala naman kayong search warrant. Tapos sasabihin nyo, kayo pang masama. Wala kayong kasing sama. O, ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin. O, bakit hindi mo nga panagutin si Michael Ma? Bakit hindi mo panagutin ang asawa mo, Marcos Jr., na mastermind din sa kidnapping at kayo sa smuggling? Ang sarap nyo talagang nilutuin sa kawa eh. Kung aswang lang ako, niluto ko na kayo sa kawa. Tapos, mga palangga, mga kababayan, nagbigay ng statement si Abalos na ang reward daw kay Pastor Kibuloy na 10 million ay galing sa may nag-private citizen na kaibigan. O, kita mo. Kita nyo ang mga kasinungalingan nila. Sinong kaibigan? Hindi ba galing sa loto, sa loan better? At ayon sa abogado, legal counsel ni Pastor Kibuloy na si Attorney Torion, Israelito Torion, mga palangga, ito ay labag sa batas na tatanggap ang gobyerno from the private people o person, mga kababayan, ng pera na hindi dinidisclose sa taong bayan kasi ito ay kailangan malaman ng publiko, mga kababayan. Kailangan malaman ng publiko kasi, mga palangga, ito ay usaping pang-publiko. Public concern. O ano sabi ni Atty. Torion? Dahil nga sabi ni Abalos, parang, may nagmagandang loob, may nagbigay na private, pinagluloko tayo. Sino kayo nang lumabag sa batas? Sino itong private person o citizen na gustong magbigay ng 10 million pesos? Bakit siya? Ako sa understanding ng isang ordinaryong tao na hindi abogado, ano ang concern nitong private citizen na to? Bakit siya magbibigay ng 10 million para huliin si Pastor Kibuloy? Kung may batas, kung umaandar na batas, whether nagtatago siya o saan man siya sumusod, it's your job bilang isang mga alagad ng demonyo. Kasi hindi naman kayo alagad ng batas, alagad kayo ng demonyo. Bilang isang alagad ng demonyo na halughugin nyo ang buong Pilipinas at hindi kayo dapat nagtatanggap nitong private money na ito from the private money from the private citizen, which is alam namin na sinungaling kayo. Pera nyo yan, 10 million is barya. 10 million is barya lang sa loan better ng loto. 10 million is only barya, 5 lang yan sa unprogrammed funds na multi-million. Okay? 10 million pesos is barya sa 90 billion na pondo ng PhilHealth na dinownload nyo sa Office of the President. It's barya, kaya huwag nyo kaming pinagluloko. Only bangag like you ang pwede nyong lokohin. Ano sabi ng Attorney Torion? Sabi niya, instead na magpabuya sila ng 10 million pesos, etc., which may constitute a violation of RA 6713, Section 7D, solicitation or acceptance of gifts. Okay? Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Kaya nga ang question ko, according to Attorney Torion, my question is, sino itong private individual na gusto talagang ipagbigyan natin yung kanilang naratibo? Okay? Sino itong may galit pa ito kay Pastor? Gusto niyang impluwensyahan si Bangag Jr. Kasi ang huliin mo yan kasi may atraso yan sa akin. O baka si Risa Antiveros ang nagbigay dahil talagang tinatarget na si Pastor?
Yan, no? Alam mo naman yung mga makakaliwang grupo yan, galit sila sa mga matitino. Kasi ang gusto nilang mamayagpag, ang mga NPA, mga kaliwa, manggugurgur ng tao, mga pulboroni, smuggler, kidnapper, yan ang gusto nilang mamayagpag. But again, sino itong taong ito na gustong nagbigay ng 10 million, which is labag sa batas based on the statement ng mga magagaling na abogado. And I am sure na lahat ng mga kung may abogado man nakikinig dito, mag-a-agree kayo dahil nag-aral naman siguro kayong ng batas. Alinte. Sino ngayon ang lumabag sa batas? Abalos. Now, yung tatay mo, Abalos, na ikaw at ang pamilya mo ang puno ng Pogo, kayo ni Bangag Jr., hindi ba paglabag sa batas siya na hindi nyo dinidisclose sa taong bayan? Sa halip, ang hinuhuli ninyo, kayo ni Altenco, yung mga illegal na walang walang permit. And okay lang naman na hulihin ninyo yung mga walang permit. Eh paano yung sa inyo? Yung mga illegal ninyo? O yung mga legal ninyo na tumatanggap kayo ng bribe? See, mga kababayan? Konting kembot na lang tatanggalin natin yung mga yan. Konting kembot na lang. You have to act now. Maghanda na kayo dahil magdadasal tayo para mawala sila. And now, sabi ni Attorney Torion, swak na swak po, sabi niya, Secretary Abalos, baka hindi lang kayo naka-research. You may, abogado yata ito si Abalos. You may be motivated in good faith in whatever you are doing. But that is a violation of the law. Hindi ka nag-research, banda, kahit hindi ka abogado, nag-research ka muna sana, Abalos, bago ka ngumalngal. O kasi sunog na rin yung utak mo sa kababangag, katulad ni Marcos Jr. Kaya wala na kayong ginawa, kundi manggipit na manggipit. 100-something million. 100, lagyan natin sa 115 million Filipinos. Imbes na pagkabalahan nyo, paano nyo bigyan ng trabaho? Paano nyo bigyan ng murang bilihin? Paano nyo mag-create kayo, tayo kayo ng mga infrastructures para mag-create kayo ng jobs? Ang pinagkaabalan nyo isang tao. Why? Because Pastor Quiboloy ay kaibigan ni Pangulong Duterte. At ang mga taong nag-criticize sa inyo, like Pangulong Duterte, like me, gusto nyong gorgorin. Pero hindi kayo magwawagi. Why? Why? I'll show you something. I think nakita niya na to. I'll show you something. Pag ang mga bulate na pinakawalan ko dyan sa Pilipinas ay pumirma na lahat sa inyo. Ewan ko na lang. Okay, tingnan mo to. Tingnan natin to. Tingnan mo si Boying Remulla. Ilang bulati na lang. Parang nasa kabaong na. Okay, I'll talk about him later. Okay? Tignan mo siya, para na siyang nasa kabaong. Ano ang tawag dyan? Ayan, may nilabag din kayong batas dyan. Okay. Ayan, Justice Secretary Boying Remulla attends the signing of the new rules on criminal procedure at Malacanang. This marks his first appearance since early this year after he underwent bypass surgery last year. Di ba? Lahat ng mga expose ko tama sa inyo. Isinekreto nila ito sa taong bayan. Kung di pa nangangabels ko, hindi nyo pa alam na si Boying ay inaratay. Pero bakit ito sinisekreto sa taong bayan? 4 months siya, tuloy-tuloy ang sweldo, walang pahibalo sa inyo, walang sabi, o kaya, di ba, mayroon man lang sana nag-substitute sa kanya, temporarily, kasi hindi siya nagpa-function as Secretary of Justice. Well, Secretary of Injustice. So yun pala yung 4 na buwan na pinasweldo ninyo, yung jutang Jenemes na isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Ayan, isang bulati na lang yan. Ayan, basta na, mga bulating pinagapang ko, pumirma na lahat. Okay, but anyway, here, ano sabi dito? Itong kasinungalingan nyo. Basahin ko lang to ang balita. This marks his first appearance since early this year after he underwent bypass surgery last year. His health is good. Wow, good? Ang nagihingalo na. Bakit naman? I'm sorry, Lord, patawad ako sa plak ako. Bakit? Kung demonyo lang naman, Lord, okay na lang din. But anyway, hindi po masamang mag-wish ng ill sa kapwa-tao. Pero kung demonyo naman, at maraming napaparusahan, at maraming naghihirap, Lord, patawad na lang, Lord. Okay, sabi dito, his health is good. Recovery is on the uptick after his doctors asked him to go on a strict diet. Strict diet, my ass.
Tigilan nyo nga ako sa mga kadyutahan nyo in order to lose weight. O sino nagsabi nito? Yung si Miko Clavano, yung DOJ spokesman. Really? Diba nakita ko si Boying, ang lakas lumamon doon nung May 9, nung nandoon ako kay Marcos Jr. O matino-tino pa yung mukha niya noon, may picture pa nga kami. Never kong pinost. I think never kong pinost, right? Kasi kung pinost ko yun, nagamit nyo na. Yeah, hindi ko pinost yun. Alam mo kung bakit ko hindi pinost Boying ang picture? I swear. Wala, di ba? May isang tao lang may hawak nun. Pero pag pinost na yun, aawayin ko siya. Siya ring. Okay. May picture ako kay Boying Remulla, di ba? Nung May 9, nandoon ako sa party-party ni Pangag. Ang dami ko mga politikong may picture ako. Hindi ko pinost kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ko na ito pinost. Kasi baka gumawa ng ng kaputahan sa pagdating ng panahon. Gagamitin pa ito. Baka sabihin, uy, close ko si Boying, mga ganon-ganon. Di ba? Kasi pwedeng gamitin yung picture eh. Galing ko talaga, mga palangga. Talagang naramdaman ko. At pinost ko lang yung mga bangag. Yung pamilyang bangag at yung iba pa, okay? Pero doon na pala si Michael Ma, nakita ko na doon sa video ko, hindi ko kilala, doon na pala mga smuggler, mga sindikato, lahat nandoon na. But anyway, going back dito kay Boying Remulla, meron siyang magandang picture actually, okay? Meron siyang magandang picture. Tignan natin. Okay, tignan natin yung maganda niyang picture. May nag-send dito sa akin. Actually, si Political Witch Boy. Okay, Political Witch Boy. Aswangin mo na nga yung mga yan. Okay, yung tsura niya. Yan ba ang nag-diet? Anong kinain nito? Alkitran? Sige nga. Anong kinain niya sa diet niya? Alkitran? Bakit naging ganun ang itsura? Alkitran siguro ang dinayet niya. Ba't ganun pa man, mga kababayan? Kakaloka. Tumpot. Ay, nanta mga ito. Ang sarap talaga. Ano yun? Ay, nako. Ay, nako. Now, ano ngayon? Okay? Mastermind, Marcos Jr. Natawa lang ako dun sa Alkitran. Ini-imagine ko, paano nga nagkakain niya yung Alkitran kaya naging ganun yung kulay niya. Ay, nako, gyata. So anyway, diba, imagine mo kumakain ng Alkitran. Oh my God. Karma yan ng inaratay. Sabi ni Palangga. Ayan, Maisog, Vancouver. Ayan, sa July 20. Ayan. Karma yan, inaratay. Ang punto de vista natin dito mga kababayan, kasi pinagsasabi nila na si pastor ay naglabag sa batas. Not only pastor, yung mga tinatarget nila. Etong paglabag nila sa batas, 4 months tayo niloko ng bangag na gobyerno. Hindi po sila nagbigay ng statement na si Boying Remulla ay nakaratay sa deathbed niya. Pero pasasweldohin pa rin ninyo. Kasi bangag kami, wala kaming pakialam sa bawat Pilipino, wala kaming pakialam sa taxpayers, sa pera ninyo, basta sisweldohan namin si Boying Remulla, maliban pa sa ibang mga kickback niya. Di ba? Baka bago nyo mahanap si General Bantag, patay ka na, boy. Di ba? Galingan mo! Di ba? Imit mo na si Satanas dun sa tirahan mo. Now, ano pa mga chika bumbum dito? Ano pa mga yun. Tapos, sabi ng PNP, di ba? Inaaral nila, kakasuhan si PRRD, that obstruction of justice, dahil sinabi ni PRRD na alam niya kung nasan si Pastor Kibuloy. Tapos, pero sabi niya, hindi ko sasabihin, secret, parang ganon. Ito mga yawa na ito, hindi na kayo nasanay kay Pangulong, kay Tatay, kay Digong. Hindi na kayo nasanay na ginadjamming kayo, ini-etchos lang kayo. Abogado yon, matulis, matalas, kahit na senior na. Tapos kayo ngayon, tignan mo, pati si Inday, di ba, sabi ka ni Pangulong Duterte, ginaming kayo. Nung nag-declare si Inday na, tatakbo ang tatay ko. Actually, tawang-tawa ako doon. Tatakbo yung tatay ko. Senador, si Basti, senador. Si Pulong, senador. Naalarma yung mga hayop. Di ba? Para sila mga gago. Alam niyo, para kayo mga bata nung kalaro ko na pagpikon, sinasapak ko talaga. Nung bata ako, ito talagang tumatama talaga yung kamao ko nung bata ako. Marami din ako nasapak eh. Sorry naman. Mga loko-loko kasi kayo yung bata eh. Mas loko-loko ako. Ano yung etsos na kayo ni Digong? Hindi ko sasabihin, secret. Tapos yung mga yawang natataranta, ito naman si Inday, dinagdagan pa. Tatakbo yung mga kapatid ko, 3.
Tatlo kami magsisenador. Naalarma yung mga, di ba, madali lang kayo talagang madali lang talaga kayong okrayin. Okay, now, mga kababayan, what else? I think may statement din si Attorney Valera dito, yung ating Maisog New York. Okay? Bago ko makalimutan, ano ba sinabi siya magagaling na abogado natin Okay? I think, okay. Anong sabi ito, yung patungkol, balikan natin, yung patungkol sa sinasabi ni Abalos na may private donor sila na 10 million plus dun sa iba pa, siguro more or less 15 million na reward money. Ano sabi ni Attorney Nedo Valera ng New York, international lawyer? Shout out kay Attorney Valera. Hello po, hope to see you soon. Okay, soon na pala yun. Sabi niya, excuse me, these funds admitted to be private donation from friends. This is international lawyer. Hindi ito bangag katulad ng mga nakapaligid na abogado kay Kuting. International lawyer to, New York based. Hindi naman siguro papasa ng bar exam to. Ito talagang ang tunay na very New York. Ano sabi ni very New York? Attorney Valera. Tunay na very New York. Okay, these funds admitted to be private donations from friends of Secretary Abalos raise significant legal and ethical issues that undermine the rule of law and the principles of due process in the Philippines, using private donations as a reward to capture an accused person can bypass established legal process, violating the principle of due process guaranteed by the Constitution, Article 3, Section 1. The government must ensure that any action taken against an accused individual adheres to the law and respects their constitutional rights. Offering a monetary reward funded by private individuals undermine this fundamental legal safeguard. Ilang lawyer na nagsabi? Basahin nyo, hanapin nyo dyan. So, anong ibig sabihin nito? Ang mga nakapaligid kay Bangag, Bangag din katulad niya na hindi sila nagbabasa ng batas. So, nasunog dyan si Abalos. Kasi akala nila, kasi I'm telling you, ang mga taong may saltik katulad ng mga ito, may saltik lagi yung mga tira di ba? Matino ba yan? Hindi muna nagko-consult. Ngayon, kung meron ka kung nag-aalangan ka, kasi may mga moment, minsan kahit sa vlog natin, nag-aalangan tayo sa figures, hindi natin alam. You just deliver general statement. Let's say, kunyari, ang figures is 1 billion, hindi mo maalala. Diba? Mag-ano ka na lang ng, let's say, almost a billion, multi-million, ilang billion, mga ganon. Pero kayo, diretso ka agad. Kasi nga, bangag kayo Abalos. May nagbigay kasi na private, ganon. Tuhog na naman kayo sa katangahan nyo. See that? Yan po yung nangyayari kapag ang mga namumuno sa gobyerno ay ayaw magpa-drug test katulad ni Bangag na nakikita nyo ngumingiwi na at mismo mayroong isang PIDEA agent Morales na nag-testify na noong March of 2022, March 10, 11, mayroong confidential informant na pumunta sa PIDEA na isinusumbong na nakita niya na ang apilyado ay Daza, diba? Sabi ko sa inyo yan, Daza, hindi ko lang alam kung bakla, babae, tomboy, basta Daza, na kaibigan ni Marcos Jr., ayon sa aking puting ahas, hindi ko alam kung anong pangalan. Basta certain Daza, yan daming Daza sa Pilipinas. Hulaan nyo na lang kung sino yon. Ang confidential informant na nagsabi na si Marcos ay bangag-bangag during that time. Senador siya, hindi ba paglabag sa batas yun, bangag? Na habang ikaw ay pasweldo ng bayan kasama ang mga nakaw mo, sumisingot ka ng pulburon, sabi ng certain Daza, the informant doon sa PIDEA. Sino lumabag sa batas? Si pastor na hindi pa convicted o kayo? Okay? Na pinigilan ang pagre-raid ni Paquito Ochoa, former executive secretary, dahil kapartner ni Risa sa kanyang law firm at ngayon, nandyan sa likod ninyo, and now, si Bimbi at Joshua, nandyan dyan, nagpa-picture-picture, nagbigay ng regalo, papunta na ako doon, regalo kay Lisa Tanas, kasi daw, ang sabi ni Kuting recent few hours ago, na, okay naman sila kasi kamag-anak daw ni Lisa, malayong kamag-anak, sila Chris Aquino, dahil ang uncle ni Chris
yung kapatid ni Cory Aquino ay naging asawa ng auntie ni Lisa Tanas. Parang ganon. Pinagluloko nyo talaga ang taong bayan. So ano yung away-away ninyo mga hayop kayo? Drama lang para lokohin nyo yung Pilipino? At bakit daw, ang sabi ni Kuting, mind this mga kababayan, ang sabi ni Marcos Jr., kaya daw pumunta yung dalawang bata doon, na hindi na pala sila bata, di ba? Adult na sila. Okay, ang dalawang adult, okay? Ang dalawang supling ni, Cristeta, kasi daw, nagbigay ng regalo, parang Hermes pa yata, baka bride yun. Hindi natin alam. Ito pa. See that? I think, hanapin nyo na lang. Hindi ko na ready. Bila ko lang naalala. Kuskan ko yung mga balita. Okay, Marcos Jr. Pinakita ni Lisa Tanas na niregaluhan siya ng dalawang bata ng Hermes, kung ano pa yun, baka ginto o diamond o whatever, kung ano nakalagay doon, right? At ang sinabi mo bangag, dahil isa kang bangag, hindi ka nag-iisip, niregaluhan si asawa mong kidnapper kasi, sinulat ko yon dito, kasi may, para hindi ka makalimutan, dahil minsan nangangabilis ko, mabilis pa sa utak ko. Di ba mga palangga? I love you mga palangga. You're there for me and for the Filipino people. Ang sabi ni Bangag, okay lang daw yun. Sabi niya, we have always been okay. Sabi niya, we just don't agree politically. Di, mga hayop, pinagluloko tayo. Ang sabi ni Bangag doon, nagbigay daw ng regalo yung mga bata at nakipagkita kay Lisa kasi mayroong nire-request na assistance si Chris Aquino kay Lisa. Yan! Kung matino kayo, ibig sabihin, nagregalo si Chris. Wow, ginugurgur tayo mga kababayan. Ginugurgur tayo. So, eto tignan nyo, may abogado ba dito? Sagutin nyo yan mga palangga. Okay? Sagutin nyo yan. Mag-comment kayo. Nagpakita yung dalawang bata. Siyempre, sabi ko kagabi sa inyo, inutusan yan, may basbasan ni Chris. True ina. Nagbigay ng regalo kasi may nare-request daw si Chris kay Lisa Tanas. Malayo niyang kamag-anak. Ano yung nare-request? Bakit kailangan dumaan sa First Lady? May aayusin na naman ba? Ang tanong, may kikidnapin na naman ba? Katulad ng ginawa ni Lisa doon sa Turkey na lumapit sa kanya yung kanyang partner na si Francis L. P. Chua, Francis Lloyd. Okay? Chua na nagkaroon ng domestic problem, nakialam si Lisa kaya na-kidnap yung mga bata. So ang question ko is, ano ang nilalapit ni Chris Aquino? Alam naman ninyo na si Chris mismo ay namutawi sa ngangabels niya in the past. Okay? Na tinakot niya yung kanyang business partner na si Nico Falsis na pag umuwi ka ng Pilipinas, Nico, papapatay ka ng pamilya ko. Oh my God, Nico! Diba? Ganon-ganon pa oh my God, madam pala si Nico, diba? Yung nagsasalta si Chris Aquino ng pag umuwi ka ng Pilipinas, Nico, papapatay ka ng pamilya ko. Ano sabi ni Falsis? Oh my God! Diba? Gumaganon-ganon siya. Ang question ko, pinabalik ko kayo dun sa mga putahan nila in the past. Ano ang ni-request ni Chris Aquino kay Lisa? Bakit kailangan dumaan sa First Lady? Ito ba ay bawasan ang kanyang taxes? Or ay absuelto siya sa kanyang mga taxes? Kasi nga, di ba, remember, ang ating kaibigan, hindi naman really kaibigan, di ba? Ang ating palanggang Gretchen Barreto. Di ba? Yan ang mga nag-issue noon na si Chris Aquino ay fixer, according to Gretchen, in the past, na nag-aayos siya ng taxes. Baka naman, baka ang inihingi ni Chris Aquino kay Lisa, baka the same thing na baka ayusin ang taxes. I don't know. Based lang tayo doon sa statement ni Marcos Jr., this is the current mga palangga a few hours ago, na nagregalo ang Chris Aquino kay Lisa kasi mayroong nire-request at mayroong inaayos. Ito sabi ni Palangga. Natawa ako dito. Possible. Nagkakarama to sabi ni Arcelia. Thank you, Arcelia. Hindi yan ito ang gusto kong basahin. Sabi ni Palangga, Loto ni Yoran anime version. Lotto winner of Greece.
Di ba? Travel arrangement daw ni Chris or mga malaking bata. Sabi ni sa travel arrangement. See? Bakit dumaan sa kanya? Diyan mo makikita, ano to, palakasan? Dahil si Chris Aquino siya, ang travel arrangement. Alam ko naman na fixer si Lisa, nag-a-fix ng mga visa. Yung hayop na yan. Alam natin yan, na behind the scene nag-fix sila. Pero binanggit ba yan? Ha? Palangga, sagot ka, Estel. Binanggit ba nila yan na travel arrangement? Binanggit? Kung binanggit yan, mga kababayan, is that fair? Na dahil Chris Aquino siya, anak siya ng dating presidente, ay pwede niyang i-bypass ang proseso ng binanggit? Sabi ni Estel, totoo daw. Si mga kababayan, kayo ang humusga. Kayo ang humusga. Tama po ba, dilaw, pula, puti, na supporter, forget about the dilaw, puti. We are for the Filipino people. We are for the better Philippines. Question ko, mga dilawan na lang uli. Okay. Dahil lang, para nakasingot Asingot ang pulburon si puting Ngayon, here. Tama ba yun? Na dahil artista ka, kakilala ka ni ganito, ikaw ay mababypass sa proseso ng travel document, travel whatever. Yung mga kaluluoy ko nga mga palangga dira sa Saudi, sa Hong Kong, sa Singapore, mga OFW ko na nahirapan sa kanilang may mga problema, naiwanan ng eroplano, mga kaluluoy, nakikita ninyo, kailangan nila ng mga travel papers, tapos pinababayaan ng mga yawa diyan sa Meco, sa embahada natin. Tapos Chris Aquino, magre-regalo lang, kung tama yun mga kababayan, magre-regalo, boom, tapos na ang travel arrangement. Di kabangagan, pinakita nyo pa sa taong bayan. Ang pagkabangagan nyo, pwede kang magregalo. Hindi nyo na sana pinost dahil talagang alam naman namin na kayo ay nagbabribe, nagbabayaran, bangag lista. See? Ako ba dito ay nagsisinungaling? Ano ba to? Nagising lang ako, ganun ako. May mga balita. Okay? Nag-request si Chris Aquino kay Lisa Fer na sunduin siya sa private plane ni Lisa Fer. Sinabi ba yun talaga? Hindi siguro. But possible yan. Okay? Possible yan, mga kababayan. O yung mga trolls, mo sila. Mamamatay din yan. Pag kinagatin ng mga bulating, pinakakalwalan ko dyan. Tapos na ang buhay ng mga yan. Now what? Budol nga. Bunol talaga. Si Banwi Wu. Thank you palangga. What else ang binabato-bato nila dito? Okay? You talk about nabanggit ko na yata, yung pag-content kaya Doc Padoy at kaya ka Eric. Ano pa dito? 10 million, Okay, now, here, dito tayo sa bonggang-bonggang topic. Mga kababayan, kung gaano kayo mga makakaliwa, okay, kayo mga dilawan, mga pinklawan, pero what, dapat, sabi ko, wala ng color-color. Dapat tayo ay magkakampi na. Dahil tama kayong lahat na ang mga Marcos ay kawatan, demonyo lahat. Then now, tahimik kayo. Sumama kayo sa prayer natin. Malapit na. Mag-prayer, mag-prayer vigil tayo. Okay? Ngayon. Okay? Ngayon, mga kababayan, ano sabi dito? Sabi ng Secretary General ng Lower House, okay, ng House of Representatives. Sino po ba nasusunod yan? Hindi ba si Tambalos-Los, Bribery, Okada, etc. Ano pa ba tawag sa kanya? Penguin, o ano pa man. Siya po ang nasusunod dyan. Ang sabi, bawal o aarestuhin ang magsusuot ng mga protest clothing. Meaning, di ba, yung may mga nakalagay na, di ba dati nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga makakaliwa, nagsusuot ng stock killing, o ano-ano pa mga eklabos na nakasulat. Di ba hinayaan na sila ni Duterte? I-express ang kanilang freedom of speech, freedom of expression. Hinuli ba sila ni Tatay Digong nyo? Hinuli ba sila ng Duterte administration? Yan si Wanna Change. Nasaan na yung biik na yan? Ay, hindi pala biik. Jumbo pala yun. Okay? Nasaan na nasaan na yung mga yun? Bakit hindi sila hinuli o dinampot ni Duterte o ng panahon ni Duterte? Pero ngayon, takot na takot si Bangag.
At ito si Tambaluslos na magsuot ng mga protest kasi baka nakalagay, baka may mag-umattend na Bangag-Bangag Junior. Diba? Kasi kung ako, attend ako, ay sayang, hindi ko suot yung Bangag-Bangag kong t-shirt ngayon. Magubad kaya ako, charing. Okay? Alright, so, ay, nakikita ko na to. Siguro, nakakuha sila ng idea. Kasi diba may mga t-shirt akong, andyan po sa, available lang yata, yan, Europe at saka US. Andyan sa ating store, sa merch natin, sa YouTube natin. Nakalagay doon sa t-shirt ko, Bangag, Junior, Poting, Polboronic Government, mga ganon. Then, Jotang Ginimes, mga ganyan. So, siguro nakakuha sila ng idea na baka may magsuot ng ganon. So, ang gusto nila ngayon, puhulihin daw nila or ikukulong. Now, mga dilawan, hindi pa kayo mag-aalsa? Kumusta kayo? Only sa panahon ni Bangag, sa kabila ng social media, sa kabila ng mga tao, right on your fingertips, makikita nyo na mga balita o mga pangyayari. Now what? Uhulihin or ikukulong yung may mga clothing, yung mga protest statement. See? Noong panahon ni Duterte, lahat minura nyo si Duterte. Na tinanggap ng ating presidente lahat ng mga salita ninyo. Pinagbawalan ba kayo? Hindi siya naapektuhan. Sa kabila ay tinutukan niya kung ano yung tama para sa kanya. Although, hindi ko sinasabing perfect ang kanyang pamumuno dahil meron din tayong mga binoljak ng panahon niya. But I'm saying, per se, the president, hindi siya nang gipit. Buhay pa si Maria Ressa. Buhay pa ang mga pinuno ng mga rebelding komunista nandyan sa Congress. Buhay pa ang mga mainstream media. Pinagbayad lang sila ng mga tamang tax dues nila. Diba? Katulad ng Mylong, Dunkin Donut, katulad ni Lucio-Tan, natutuliin ni Pangulong Duterte ang kanyang pototoy, di ba? Mga ganon, magbayad ng tax. Yun ang ginawa ni Duterte. Eto si Marcos Jr. Anong ginawa? Ito lang simpleng clothing statement, huhulihin. Iba kukulong? Anong itawag dyan? Natatakot sila, mga palangga, na makita ng buong mundo na mayroong talagang nagbibigay ng expression of, ng kanilang expression, ng kanilang pananalita through shirt, through clothing, sa pagiging sukang-suka nila sa gobyerno ito. Bakit nila pinagbabawalan? Kasi alam nila for a fact na even though yung mga ibang mga kongresista dyan ay sukang-suka sa gobyerno ni Bangag. Yung iba lang, walang magawa, dahil tatanggalan ng budget ang kanilang mga distrito, kaya nagiging sunod-sunuran sila. Ang question ko dito sa mga sunod-sunuran kay Bangag Jr., hanggang kailan kayo magsunod-sunuran? Pagpatay na ang inyong mga kamag-anak dahil sinalang na kayo sa bang-bang-bang, it's your choice. Now what? Okay, ano pa ang ginagawa ni Kuting? Pinagbabawalan yan, okay, pinagbabawalan niya yung ganyan para, ayan, okay, para nga hindi na kayo, para hindi makita ng buong mundo ang inyong mga pananalita. Okay, ito na nga, nabanggit ko na ito na kailangan ng assistance ni Chris Aquino for something. Okay, this is done. Okay, ano pa ang mga pinagsasabi niya? Okay, punta na tayo kay Remulla. Oh, may gusto pa kayo idagdag, basahin nyo dyan at isulat nyo dyan, babasahin ko. Breaking news to. Actually, sinulat to, hindi to breaking news, nabanggit ko na to sa inyo dati. Bonjing, Marcos, o Matitegi na. Okay, Bonjing. Yung Matitegi niya, just self-explanatory na yan, ano? Nagkulay alkitra na siya. Ang question ko ngayon, mga kababayan, hindi pala question. According to my puting ahas, actually sabi sa akin, Miss Maharlika, nakita namin si Bonjing dito sa ano. Kaya babasahin ko lang ito. Basahin ko eksaktong message para hindi ako magkamali. Okay? Okay, tignan natin. Dan. Okay, go. Ito. Miss Maharlika, sabi niya, nakita namin si Boying kagabi. Kagabi daw yun yung picture na yun. Kagabi sa Malacanang, mukhang malapit na. Maitim yung kanyang putis. Sabi niya, please. Actually, may sinad siya sa aking picture. Pero hindi ko lang maipakita yung actual picture kasi baka magurgur nila. Sabi niya, for your eyes only. Sabi gano'n sa akin. For your eyes only. Grabe na yung itsura niya. Parang konting-konti na lang. Ito, parang konti-konti na lang, burol na. Ayun ang sabi sa akin. Kasi nakaputi, tapos kulang na lang bulak sa ilong. Okay? So, sabi niya, actually, kawawa siyang tignan.
Pero kasi sunod-sunuran siya, okay? Sunod-sunuran siya sa mag-asawa. Yun ang term dito. Ay, ang term yun, ang message dito. At sabi niya dito, at ang balita dito ay ipapalit si De Lima. Pero ayaw pang bumitaw ni Boying as SOJ. Kaya lang, nang tinanong ni BBM, ni Bangag, si Boying, yun nga, ayaw pa niyang bumitaw. Okay? So, yun yung usap-usapan. Di ba sinabi ko naman sa inyo? So, siguro, kailangan mamatay muna si Remulla, tapos si De Lima ang papalit. Di ba sinabi ko na to sa inyo? Ito din yung usap-usapan. Kayo nga daw bumitaw, ayon sa ating source. Okay, galing to ng Malacanang. Sabi ko sa inyo, yung mga ahas ko, mga puting ahas ko, buhay pa yung mga ito. Hindi pa nagugurgur lahat ng mga ahas ko. Ayan po ang galing. So yung dating SOJ na nag-concert sa Bilibid, na mismo sa Senate hearing, na inamin ng kanyang mga driver, at inamin din mismo ni De Lima na siya ay lumantak ng saba, nakadiri. Di ba? Ay ipapalit. So babalik na naman ang mga kubol-kubol sa Bilibid. Sabi ko sa inyo, di ba? Ang ina-appoint na ni Lisa at ni Bangag, yung magagaling lumantak ng saba, magagaling magnakaw, magaling bumikangkang, magaling tumorjak, magaling mag-smuggle, magaling suminghot ng pulburon. And now what? Ano gagawin niyo mga kababayan? Ayon sa ating source, hindi ko lang may pakita ang picture kasi baka magurgur. Dahil alam, pigilan mo Maharlika ang baba mo kay kadaldal sa imo. Okay. Si De Lima daw, ayon sa puting ahas, ang posible. Ayaw pa daw bumitaw ni Remulla kahit isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Kaya mamaya utusan ko yung bula. Well, wag ko na muna utusan. Kasi wala talo tayo Imagine mo, pag inutusan ko yung bulate, si De Lima, pareho lang. Diba? Equal footing sila. Kung utusan ko kaya yung bulate, papunta kay Bangag, tapos na problema natin. Samahan niyo ako, utusan natin mga bulate. Right? Hayop. Okay. Now, yan ang Chika Boom Boom. At, ano to? Ito sabi. Sabi ni Jamie, Miss Maharlika, pinapahayag na yan kay Pastor Kip Paulo Cabulad na may mataas na opisyal sa gobyerno matigok. Padami yan palangga. Sana matigok atay na yung mga yan. Ay, Romelo, thank you palangga. What else? Sabi ni Rene Boy, pasilip ng madam kahit ulo ni... Hindi, si Boying. Mukha siya talagang alkitran. Yung sinad sa akin ng picture, talagang mas malala dun sa nakita ninyo. Wag na, meron tayong palabra di unog dun sa nagbigay sa atin. Baka magurgur yun, kasalanan ko pa. Diba? Basta meron anggulong-anggulo talaga Grabe. Grabe ang nangyayari. Ito sabi ni Palangga, grabe ang nangyayari sa Pilipinas pag siya ang ilalagay na SOJ. Grabe na nga ngayon. Kaya nga sabi ko, talo tayo. Pag pumirma ang bulate kay Remulla, si De Lima ang ipapalit, talo talaga tayo. Kaya nga, huwag na natin utusan. Huwag na natin utusan na pumirma kay Remulla ang bulate. Doon natin papuntahin sa Malacanang, kay Bangag. Right? Mamili kayo. Ay, ambot. Good po. Tragis. Sabi ni Esther, ito maganda to sinabi ni Esther. Okay, good morning Maharlika. Boying could be gurgur slow by slow. That's why he looks like that. Ayun ang maganda, dahan-dahan, no? Dahan-dahan. Kasi kapalit yan ng mga, alam niyo, ito lang mga kababa, mga palangga. Lagi ko itong sinasabi, ito mga yawa na ito okay, sige. Nagnakaw na kayo. Okay? Nagbuild na kayo ng mga bahay. Wala na magawa ang Pilipino dahil mga ungas kayong lahat sa first year ni Marcos Jr. Hindi pa ba enough? Okay? Hindi ko sinabing magnakaw kayo. Pero hindi pa ba enough ang ninakaw nyo sa first year na sana man lang yung the rest of the 5 years kumakaabot ka pa kuting. Okay? Na ibigay nyo ang serbisyo sa taong bayan. Nagkuha na kayo ng bilyon-bilyon. How many billion, trillion sa budget for 2022? 2022, we'll talk 2022, starting ng June. Nagnakaw na, nakapagpatayo na si Lisa Tanas ng resort.
by the way, meron pa. Ito, speaking of mga resort, mga bahay, ayon pa rin sa ating puting ahas. Ito. Ang sabi dito, grabe. Okay, grabe Miss Maharlika. Yung mga bahay, okay? Yung mga bahay dito, taga Forbes Park ito, siguro. Yung mga bahay dito sa Forbes Park, okay? Sabi ganon, almost mahigit 10 na yata, sabi dito, ang mga ari-arian ni Tambaloslos.